themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven. Magandang gabi po sa bawat isa at welcome to River of God Midweek Service. Tayo po ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Bigyan po natin siya ng time na sambahin siya sa pamamagitan ng isang awit na ito. Amen po. Sige po, sama-sama po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Ngayon naman po dumako naman po tayo sa
pangalawang bahagi na kung saan tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay mula po sa Esther chapter 3 verse 1 to 6. Pinamagatan ko po itong Mystery of Purim or ang misteryo ng kapistahan ng Purim. Sabi po dito, sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia at sabay-sabay po nating basahin. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata na Agageo. Ginawa siyang pinakamataas na pinuno sa kaharian niya. Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman bilang paggalang sa kanya. Pero ayaw yumukod ni Mordecai. Tinanong siya ng ibang mga pinuno kung bakit hindi niya sinusunod ang mga utos ng hari. Ang sinabi niya, isa siyang Hudyo. Araw-araw hinihikayat siya ng mga kapwa niya pinuno na yumukod kay Haman, pero ayaw pa rin niyang sumunod. Dahil dito isinumbong nila kay Haman si Mordecai para malaman nila kung pababayaan na lang siya sa ginagawa niya dahil sa sinabi niyang hindi siya Hudyo. Nang makita ni Haman na ito hindi yumuyukod sa kanya si Mordecai para magbigay galang, nagalit siyang labis. At nang malaman pa niyang si Mordecai isang Hudyo, naisip niyang hindi lang si Mordecai ang ipapapatay, kundi pati na ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Ahasuerus. So, ito po yung salita ng Diyos. Tayo po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, sa aming pong kalagitnaan ngayon, hinihingi po namin ang iyong gabay, patnubay sa pag-aaral ng iyong salita. Ang iyong pong kaalaman, Panginoon, pangunawa ang siyang bumaba po sa bawat isa sa amin. Father God, reveal to us the secret of your kingdom, O God, that we may understand your word the way you want us to understand. Hindi yung sarili naming pangunawa, kundi pangunawang manggaling sa iyo. Open our spiritual eyes and ears, O God, at nang mas malalim naming maunawaan ang iyong mga salita. Magbago ng aming buhay at magamit ito sa pang-araw-araw na battle in life, O God. Salamat po muli, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, mula po sa Book of Esther. So makikita po natin, sabi dito, pagkatapos ng pangyayaring ito ay tinaas ni Haring Ahasuerus ang katungkulan ni Haman. So, ano ba yung itinaas niya yung katungkulan ni Haman bilang pangalawa sa kanya, sa hari. Na kung saan, 'di ba, ibinibigay niya yung singsing, yung ring na yon para i-sign, yung pang-pirma. Tapos binibigyan siya, sinusutan siya ng damit na kasuutan na maganda. Kumbaga yung official uniform or robe ng isang second ranking official, at ang kanyang cape, mayroon siyang kapa na nilalagay. At yun po yung sa isang itinataas sa ang tungkulin bilang pangalawa sa hari. So makita natin na dito, pero at dinemand niya, 'di ba, nandun yung pinutusan niya yung lahat na yumukod, mag-bow down kay Haman. Pero may isang tao na hindi nagbabow down kay Haman. Isang pinuno doon sa kaharian ni Haring Ahasuerus na hindi sa kanya yumuyukod, nagbabow down. Ito ay si Mordecai. Si Mordecai po ay isang Hudyo. At sabi niya, dahil isa siyang Hudyo, kaya hindi siya nagbabow down. Kahit anong kumbinsi sa kanya ng mga other pinuno doon, na mga hindi Hudyo, taga doon sa lugar na yon, hindi po talaga nagbow down si
Mordecai, kaya po si Haman ay nagalit. Sinabi ni Haman sa mahal na hari sa 8, isang grupo ng mga tao ang naninirahan sa iba't ibang probinsya na may sarili silang kautusan. Ito po yung mga Hudyo. Kaya sabi niya, hindi ito nakabubuti para sa inyo kung pababayaan lang sila. Kaya ang recommendation niya po, kung gusto niyo po, mahal na hari, mag-utos po kayo na patayin silang lahat. At magbibigay siya ng 350 toneladang pilak sa mga pinuno ng inyong kaharian at ilagay ito sa taguan ng kayamanan ng hari. Yun po yung reason kung bakit nais niyang ipapatay yung mga Hudyo dahil may sariling mga kautusan. Nagalit si Haman kay Mordecai. So kung titingnan natin, ano ba yung spirit? Bakit ang tao kapag ka naaangat sa posisyon, talagang gustong-gusto na tinitingala, inaangat yung sarili, di ba? Nakikita na talagang, oops, ako ito, igalang nyo, parang ganon, no? There is a demand, dinidictate yung paggalang, yung bowing down sa mga tao, katulad ni Haman. At yung desire niya, to the point na gusto niyang ipapatay si Mordecai at lahat ng Hudyo. Alam niyo po ba that this kind of spirit, nananaisin mong ipapatay lahat ang mga Hudyo, ay nag-exist pa siya before pa. This prideful spirit, punong-puno ng pride, naangat ka lang sa pwesto, gusto mo, lahat na lang magbabow down sa'yo. At ninais mo pa na mapatayin, hindi lang si Mordecai, kundi buong lahi ng Hudyo. Sino ba muna si Haman? Sino po ba si Haman? Kung ititrace po natin ang lahi ni Haman, si Haman po ay mula sa lahi ng Amalekites. Descendant po siya ni King Agag, na isang Amalekites, na talaga namang gustong papatayin ang lahat ng mga Hudyo. And that spirit na gustong ma-annihilate ang mga Hudyo, possession ni Haman. And until now, that spirit is still living and existing. Kaya nga po, diba, yung Hamas sa ating kasalukuyan, during the time, Hitler, diba, o sila Nero muna, tapos Hitler, diba, and other, mga personalities pa na talagang gustong ipapatay ang mga Hudyo. At ang pinaka-recent is the Hamas, na kung saan noong October 7 talaga namang genera nila ng biglaan ang mga Hudyo during the Feast of Tabernacle. Pero nang mag-retaliate ang Israel, until now nananalo sila. So, they are financed by Iran. Ngayon po, ang hinaharap nila, Iran, Hezbollah, Hamas, sa Yemen, diba? Houthis of Yemen. And sa ngayon is, nasali na yung Damascus. Kasi nga, pinoprotect nila yung kanilang territory. Napapaikutan kasi sila ng Arab countries sila, di ba? Maliit lang siya, less than 1% ang kanilang portion ng territory. So lahat ng pwedeng entry point, lahat po yun sinisecure nila para hindi sila ma-invade. So yun po yun. Balikan natin si Haman. Ano bang meron kay Haman? The same spirit, yung prideful spirit na mayroon si Haman, is the same spirit na makikita natin na sa unahan pa lang, in the book of Genesis pa lang, nando na, ni Lucifer. Na kung saan, diba, sabi po sa Isaiah 14:13 and 14, sabi niya, you said in your heart, I will ascend to the heavens, and I will raise my throne above the stars of God. And I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost high.
of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like the Most High. Diba, ito yung ni Satan eh. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Kaya nga, dati na siyang naninirahan sa langit eh. Andun siya sa trono ng Diyos. Mataas ang katungkulan niya doon. Leader ng worship team. Gusto niyang higitan pa ang Diyos kasi gusto niya i-worship siya. Alam niyo po yung self-worship. Yan yung ugali na meron ang enemy, ang evil, ang si Satanas. Yan din yung meron si Haman. Gusto niya siya yung paparangalan. Siya yung nag-glorify. Ako. Diba? Ako yung magaling. Si Satan gusto niya maging katulad. Sabi niya, I will make myself like the Most High. Diba? Ganun siya. Sabi niya, and that spirit is both active kay Haman at kay Satanas, kay Lucifer. Gusto niya parati siyang mataas. Wini-worship siya, nagbabow down sa kanya. And do you believe that this spirit is present in our times? Sa ating bansa, dumadanas din ng ganitong pagsubok. Hindi lang sa pamilya, sa iba't ibang organisasyon, 'di ba? Kaya nga may nagkakaaway-away diyan sa posisyon eh. Even sa ating politika, sa buong mundo, hindi nakapagtataka that the spirit of Haman is alive. This prideful spirit, this evil spirit ay nandun. Bakit? Especially we are now in the last days. Sabi sa Matthew 24 verse 12, sabi po doon, because of the multiplication of wickedness, the love of most will grow cold. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold, diba? Yung lawlessness, itong kasamaan na to, kawalan na ng batas. Wickedness, magmumultiply, kasamaan, matindi. You know, yung pride, yan po ay naturalesa ng kaaway, ng evil na Satanas. Yung old sin noon is still existing sa ating kapanahunan. Makikita natin they want to be worshipped. They want na lahat nagbabow down sa kanila. At infinite yung kanilang kapangyarihan. They want control. You know, pride and evil is inseparable. Hindi mo mapaghihiwalay ang pride at saka ang kasamaan. Mula pa kay Satanas, kay Haman, kay Jezebel, Nebuchadnezzar, Nero, Hitler, Saddam Hussein, Hamas, and now even sa mga leaders of the nations, they are existing. Kapag walang takot sa Diyos, evil and pride exist. Pero yung may banal na takot sa Diyos, it's the contrary, kabaliktaran. The spirit of humility ay naroon, pagpakumbaba. Samantala, sa kabilang banda, controlling spirit mula sa kay Satanas yan. Yan ay taglay-taglay ni Haman. Gusto niya mag-bow down sa kanya lahat. Nandyan. Nagmula pa yan, sabi ko nga, descendant siya ng Amalekites. Kasi yung Amalekites, kung makikita natin sa Exodus, after nilang sa tawid sa Red Sea, nag-camp sila sa Rephidim. This Amalekites, surprise attack ang ginawa nila sa mga Hudyo. At sinabi ni Yahweh doon, simula ngayon, i-annihilate ko kayo from generation to generation.
Ganon din naman ang Amalekites. There is bribery. 350 tons of silver sa kaba ng yaman, sa king's treasuries ng hari, para po dun sa mga pinuno na mag-e-execute ng magpapatupad ng na kautusan na to. Pero sabi ng hari, gawin mo yung gusto mong gawin, pero wag mo nang kahit na wala yan, sabi niya gano'n, na yung na yan, ibibigay na yan. Sa panahon natin, ano ba ang nakikita nyo? Huwag na tayong lumayo, dito na lang sa bansa natin. Ano ba yung nakikita natin? 'Di ba? Nakakalungkot yung recent na desisyon na investigation na nangyari sa Supreme Court. Napag-alaman natin na totoo pala that yung fund ng PhilHealth tinransfer sa National Treasury. Di po ba? Para gawing ayuda o kung ano pa man, din natin alam kung saan nila dadalhin. Yung bicameral report, blanco. Pinirmahan ng mga senador. Paglabas, mayroon ng mga amount and billions of pesos. Still, yung money pa rin, money talks. Nakakalungkot, no? Kamakailan lang, yung impeachment in just one day, pumirma lahat. Dati, unang isinulong, pangalawang sinulong, hindi nila maidire-diretso kasi hindi nila makuha yung 2/3 votes. Pero nung sinamahan ng promise na, o sige, makakatanggap ang iyong district ng ayuda, 22 billion, kung magkano man yan, nagsipirmahan sila. Sabi nung isang congressman, sayang kasi mapupunta yun sa aking distrito. Sabi niya mapupunta sa kanyang distrito. So, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. So, ilan silang ganon? Anong meron doon? Still bribery. Kung paano si Satanas pa si Jesus binabribe. The spirit of Satan, of greed, hanggang sa kasalukuyan, it's working. Bribery nandun. Kaya nga, yung pagiging makasarili, di ba? Greed. Me, myself, and I. Dapat ako lang yung nakakinabang. O mas malaking pakinabang. Talamak ngayon yun. Kaya nga sa atin, in this generation, yung word na selfie, self. Una muna ang sarili. Nawala na yung yung paglilingkod sa kapwa. Samantalang during election, ang promises sa atin, paglilingkod ng buong katapatan, iboto nyo si ganito, tapat. Pagdating ng time, nadadala sa bribe. Unti-unti tayong kinukondisyon kung hindi nyo namamalayan. After ka ma-bribe, binuto mo, and then para tayo ngayong magbabow down sa kanila, sunod-sunuran, because they are now in the authority. They have the power. They have the control. Everything meron sa kanila. And sometimes, even hindi na nila kapangyarihan, wala na silang jurisdiction doon, still pinapatupad nila because they are in power. Some nagkakaroon na ng abuses on authority. Kung mapapansin mo ngayon, if you are observant, mayroong kultura na ginagawa sa atin na parang becoming normal. Kung kayo po ay very observant, ano ito? Alam niyo po yung cancel culture, di ba nauso yan noon? Pag hindi ka kakampi kay ganito, you don't belong.
Hindi ka kakasali, 'di ba? Lahat ng business mo, wag yang do not patronize yung mga cancel culture, no, na spirit. Hindi ka kaisa dito, wag yang bigyan ng pondo. Nangyayari, 'di ba? Hindi ka kaisa, tanggalan mo yan ng platform. Tanggalin mo yung channel na yan. Tanggalin mo yung, 'di ba? Yung ginagamit niya para maging yung voice, yung boses niya, yung awareness niya. Yung awareness, para mag-ano siya ng awareness sa mga tao. Tanggalin mo siya diyan. Tanggalin mo siya diyan sa tungkulin na yan, sa posisyon na yan. You are fired kapag hindi ka kakaisa. You are being harassed and persecuted. So, that was the time of Haman and during the time of Esther. Ang malungkot talaga nun, talagang patay. Hindi lang isa ang papatay, hindi lang si Haman, but all lahi ng mga Hudyo. Sa kabilang banda, minsan naisip ko, kung sukumpara natin yung sitwasyon ni Haman, although sa kanya talagang ang kanyang proposal is papatayin lahat, and it was approved by the king. Imagine para mapatay lahat ng mga Hudyo. Look at the spirit that is in there. Sobrang malakas, no? Not even the king, inapprove niya na papatayin si Mordecai at ang lahat ng mga Hudyo. Sa kabilang banda, minsan naisip ko naman, mas mabuti pa yung kapanahunan ni Haman during that time. Kasi, nung ipinropose ni Haman yung batas na yon, na ipapatay lahat ng mga Hudyo, at nung pinirmahan niya ng hari, i-distribute yun. So, nagkaroon siya ng official, kumbaga sa announcement, nagpadala siya ng letter sa 127 na probinsya na sakop ni Haring Ahasuerus. And there is a month for them before i-execute yung pagpatay sa mga Hudyo. But you know, in our time, kahapon lang, nakakalungkot. May arrest warrant sa ating former President Duterte. At sabi nila ako from the ICC, no? At talagang pag from Hong Kong, 'di ba? Halos alam ko naka-monitor talaga yung iba doon. Inaresto siya. Wala pang warrant sa umpisa eh. Hindi yet inarrest na siya eh. Wala pang ipinakita ng umpisa. But you know, kahit na mayroon kang arrest warrant, meron tayong human rights na sinasabi that you have the right to defend yourself. Meron kang time, yung due process, na kung saan pumunta ka sa korte at i-file mo doon. And the best thing that ginawa nila is to go to the Supreme Court, ang pinakamataas na korte sa atin, na magde-decide kung papayagan ba siya na dalhin sa ibang lugar outside the Philippines. You know why? ICC, wala siyang jurisdiction over the Philippines because we are not a member of the ICC anymore since 2018. Kung meron man kasalanan si former President Rodrigo Duterte, at least yung due process dapat ipinatupad. Pero alam mo, yung panahon ni Haman, there was a month bago nagkaroon ng execution. Ibinigay yung letter para announce, ma-inform lahat na itong mga Hudyo na ito ipapapatay. And that time, allotted time, yun yung ginamit ni Mordecai at nila Esther para mag-ayuno. They prayed and fast. Nagsuot sila ng saklot, ng sako, at naglagay ng abo sa kanilang mga ulo. And after that, saka ngayon si Esther ay humarap sa hari. At si Esther po, nirisk niya yung kanyang buhay kasi sa kanilang batas noon, kapag hindi ka pinatawag ng hari at pumunta ka lang kusa sa hari, at hindi niya nagustuhan, hindi niya ipinoint sa'yo yung kanyang scepter, ibig sabihin noon, pag tinuro sa'yo, magiliw ka niyang tinatanggap. Pero pag nireject ka niya, pwede kang patayin. And but by that time, sabi ni Esther, ano naman ako, konsensya ko.
Kung narito ako buhay, pero buong lahi ng mga Hudyo, buong lahi ko, mga kamag-anak ko, mahal ko sa buhay ay mamamatay. So she risked her life. Dahil po sa prayer and fasting, dinulog nila sa Diyos. Nagpakumbaba sila sa Diyos. Nakuha ni Esther yung favor ng hari. At ang sabi ng ni Esther, mahal na hari, sabi ng hari, ano ba yung gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian na to, ibibigay ko sa iyo. Nakita niyo po, mayroon na namang kalahati ng kaharian na to, ibibigay ko sa iyo. Pera na naman. Hindi, wala pong sinabi si Esther. Sabi lang ni Esther, mahal na hari, gusto ko po kayong imbitahin at saka si Haman sa isang piging. So nagpa-party si Esther ngayon. Ito naman si Haman. Akala niya talaga pong siya yung galak na galak siya kasi kaka-promote lang sa kanya At inimbitahan siya, talagang akala niya siya yung i-honor. So it's an honor for Haman na maimbita ni Queen Esther. So pagdating po doon, ano po yung nangyari? At bago dumating po yun, na di makatulog ang hari, kaya sabi niya, buksan mo nga yung record dyan natin, yung mga, kung sino yung mga may ginawang makabutihan dito sa ating kaharian, and then tiningnan yung record ng kanyang assistant at nakita mayroon po dito si Mordecai, ipinagtanggol po yung buhay. Sabi niya, anong ginawang reward sa kanya? Wala po. So during that time na ng banquet, piging na pinaghanda ni Esther, ang nangyari po doon, nandun si Haman, nandun si King. Nung makita niya ni King si Haman, sabi niya, Haman, anong gagawin mo sa taong gumawa ng mabuti sa iyo, nagligtas sa iyong buhay? Akala ni Haman siya yon. Sabi niya, mahal na hari, ibibigay ko po sa kanya yung kanyang singsing na pang sign. Tapos dadamitan ko po siya. Tapos lalagyan ko siya susuotan ko ng kapa ng hari, katulad ng hari. Tapos ipaparada ko siya dito sa buong sa buong lugar. Para makita po siya, yun yung parangal na gagawin ko sa kanya. Sabi niya, sige, yan ang gawin mo kay Mordecai. So napahiya siya kasi prior to that, si Haman po pala, ipinamalita na niya sa kanya mga kamag-anak, kaibigan. Kaya nga yung kaibigan niya nagsuggest pa, ano kaya kung dahil balak mo ipapatay si Mordecai, gumawa ka dyan ng bitayan ni Mordecai na 75 feet at dyan mo siya ibitay. Alam niyo po, bandang huli, kung sino po ang nabitay doon, si Haman. Kasi nalaman ng hari, nasabi nung isa kasi doon, in fact po, nagpatayo po si Haman ng bitayan pa ni Mordecai. Kasi sabi ni Esther, si Haman, gusto niyang ipapatay si Mordecai at ang buong lahi naming mga Hudyo. Nagalit ngayon ang hari. At nung magsabi yung isang na may ginawa pa siyang pagbibitayan ni Mordecai, sabi niya, ikaw ang ibitay doon. Kaya si Haman po yung nabitay doon. So makita po natin bagamat po dumaan sila Mordecai sa isang pagsubok, lawlessness, control, inan po ba? Pero ang Diyos may pagkilos na ginawa sa kanilang buhay. In that month na time para po yung mapamigay yung mga letters sa lahat ng probinsya, ginamit nila yung days na yon before po yung execution ng pagpapatupad ng batas na patayin sila para mag-appeal doon sa hari, sila Mordecai at saka si Esther. But in our times, sa case po ngayon ni PRRD, sa ating batas, at least 24 hours, mayroon tayong binibigyan tayo ng karapatan na dumulog sa korte. This time kasi, they need the habeas corpus sa korte Suprema Supreme Court para po mayroon siyang priority na aksyonan. At within 24 hours, makakapag-decide ang Supreme Court kung ibibigay ba sa ICC o hindi. Pero hindi na po ito ginawa. He was deprived of his right. Si PRRD na deprived po sa right na yon. So kung mapapansin niyo po, we are now in the season
unti-unti na po tayo na kinokondisyon sa ganitong kultura na magiging sunod-sunuran tayo sa lahat ng ipagagawa that those are in the authorities. Nangyari na before, during COVID time. Huwag kayong lumabas, hindi kayo lalabas. This time, in our very own government, again, with the global control ng ICC, nandito yun ngayon. Pero alam nyo, si Netanyahu, mayroon din ganyang case sa ICC. Dalawang president yan na yung ibang bansa. Nakalimutan ko yung isa. Pero hindi sila binibigyan. Yung kanilang bansa, pinoprotektahan nila. Yung kanilang leader. Pero sa atin, hindi pinoprotektahan. Nakakalungkot. Pilipino ay nagpapahamak sa kapwa Pilipino. Diba? Ganun naman tayo, crab mentality. Sabi nga ng mga nasa abroad, mas matakot ka daw sa kapwa mong Pilipino kasi yun yung magpapahamak sa'yo. Nakakalungkot. So, that's the spirit of Haman. Na the same spirit with the evil. Again, sabi ko kanina, we are now being rehearsed in a one world control. Unti-unti. Lawlessness is there. Yung batas hindi na ginagalang. Human rights na-deprive. How many people who are in jail deprived of their human rights? Brothers and sisters in Christ, this Feast of Purim, pinapaalala sa atin. Ang mga Hudyo, sila Mordecai at Esther ay nagtagumpay dahil kasama nila ang Diyos. Dahil sinabot po sa kanilang prayer and fasting, talagang kumilos ang banal na spirito sa kanila at sila po ay nagtagumpay. Nakuha nila yung favor ng hari. During the time, nung time na mismo napapatayin sila, natalo nila lahat ng mga kumakalaban sa kanila kasi naging handa sila. Si Esther, 1 year yung ginawang paghahanda bago guhit siya humarap sa hari. Nagpaganda siya, pinaganda siya, pinakinis siya. Lahat, everything, ginawang finesse yung kanilang ugali, pinabanguhan siya and everything. Kaya nung humanda siya sa hari, siya po ay napili. Tayo ngayon, dapat handa. Because we are now in the times na kung saan po, we are in the, nag-uumpisa na ang persecutions. Lawlessness is everywhere. Hindi na ginagalang ang batas. Nung panahon ni Jesus Christ, nung siya po ay pinipersecute, di po ba wala siyang kasalanan? Pero talaga namang siya po ay dinakip. Ang ginawa nung isang apostol, tinapyas, kumuha ng sword at tinapyas ang kanyang tenga. Sabi ni Lord, this is not yet the time. Pero may talata naman, masasabi niyo, doon po yun sa Lucas 22 to 49, yung kwento na yun. Ang ginawa ni Jesus, kinuha niya yung tenga at sinuli, at ito ay na-heal. Pero sa kapanahon ng kahirapan, sabi niya doon, sa Luke 35 naman, hanggang Luke 35 hanggang 38, na kung saan sabi ng Panginoon, di ba nung paraphrase lang po, no, nang inutusan ko kayo, huwag kayong magdala ng sandalyas, huwag kayong magdala ng pitaka, huwag kayong magdala ng kahit ano pa, na kung ano pa dyan na kayamanan. Nagkulang ba kayo? Sabi niya, hindi po. Kasi si Lord ang nagpo-provide, di po ba? Pero sabi niya, sa 36, sabi niya, ngunit ngayon, sabi ni Jesus, kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. Kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang inyong damit at bumili kayo ng espada. There is a time that we need a sword. Itong sword na to, it could be the Word of God, the Bible. Maaari din siyang the physical sword. There is a time na kailangan natin ipagtanggol ang ating sarili.
physical or spiritual. Pero hindi ko po kayo sinasabi na maging marahas po tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, mas piliin natin ang payapang buhay. Pero there is a time for everything. We are now in the last days, facing na mga persecution ang mga Kristiyano. May kasamahan po ako mga pastors in Pakistan. They are facing really a real persecution sa kanilang paglilingkod. Katulad po nila Mordecai at ng mga Hudyo. Dadanasin po natin muli ito. Because sabi nga ng Bible, life is linear and cyclical. Ang buhay po ay nagpapatuloy at the same time umiikot na parang gulong. Wala nang bago. Lahat ay pawang nangyari na. Ang nangyari noon, panahon ni Haman, ay mangyayari muli ngayon. Pero tandaan po natin, napakalaga po yung preparation. Be watchful, be prepared. At sabi po sa Bible, sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. This is the essence of Feast of Purim sa Book of Esther, na kung saan pinagtibay ni Mordecai at ni Esther sa pamamagitan ng kanilang sulat sa 127 na probinsya na kaharian ni Haring Ahasuerus na ipagdiwang ang Feast of Purim kasi naging matagumpay ang mga Israelita. Yung favor ng Diyos ay sumakanila. Hindi po sila napapatay ni Haman, bagkus si Haman po yung nabitay. At even yung mga ibang bansa na gusto silang patayin, hindi po nangyari yon kasi nakapaghanda sila. At sabi niya, ang sulat na ito, sabi po doon sa verse 30, ang sulat ay nagdulot ng kapayapaan at katiwasayan sa mga Hudyo at tinalaga na ipagdiwang ang pista ng Purim sa takdang panahon ayon sa inuutos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Dapat nila itong sundin katulad ng pagsunod ng lahi nila sa mga tuntunin tungkol sa pag-ayuno at pagdadalamhati. So wag po natin kalilimutan ang prayer and fasting, pagdadalamhati at pagpapakumbaba na minsan sa buhay ng ating mga kapananampalataya, pinagtanggol sila ng ating Diyos ng buhay. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal
If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves